Now, kung titingnan natin, doon sa illegal dismissal, ang consequence kasi niyan, may pullback wages yan. So, and allowances, no? Tapos, may reinstatement pa. So, kapag kung gusto nyo reinstate o hindi. Ngayon, sa pagka fullback wages, ibig sabihin, para siyang sumasahod every month, kahit na tuloy-tuloy ang kaso. Diba? Para ka nagpapalkan siya. So, kung titingnan mo, money-wise, ito yung back ng panalo mo. No? Although, kung bibilangin mo, numerically, out of 5, dalawa lang na ipanalo mo. Yung illegal dismissal, tsaka yung regular holiday pay. Talo yung tatlo. Hi. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Lalo din sa mga bagong viewers natin. So, you may want to check out my other videos. Baka may mapansin pa kayo maliban dito sa pinapanood nyo ngayon. Videos na magugustuhan ninyo, no? Siyempre, magandang araw din sa ating mga masugid ng subscribers na mga followers natin, no? Sa FB page natin na ATTY Elvin. Lagay ko nga pala dito yung FB page natin. And ang pag-uusapan natin ngayon yung iba-ibang degree ng panalo sa labor case, no? Ang importance ng understanding sa iba-ibang degree ng panalo sa labor case is to make you have informed decision kung mag-a-appeal, hindi na mag-a-appeal, no? That will give you perspective na maganda, no? Na magagamit mo sa decision making. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. And bago tayo magsimula, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers, yung mga masugid nating taga-subaybay. Lagay natin dito. So, napaka-importante kasi niyan dahil maraming mga tao yung hindi nila alam yung mga ganong bagay, so nagkakaroon ng decision na hindi tugma, no? Or hindi maganda pagdating doon sa kaso nila. So titingnan natin, that will give you perspective at malalaman ninyo yung wisdom on what to do next. Labor case ay may degree ng panalo in a sense na marami kasing issue na pinag-uusapan pagdating sa kaso, no? Especially labor case. Ang mga issues na yan, makikita nyo naman sa pag-file ng complaint. Nahati yan sa two main classifications. Una, yung illegal dismissal, tsaka yung money claims. Pwede nating lagyan ng third na hindi naman ganun ka laking impact, pero ito yung illegal suspension. Itong three classifications na to, dito pa lang magkakaroon na ng variation ang kaso na magbibigay na sa atin ng decision making points, no? So napaka-importante na alam natin kung saan tayo lumulugar. Merong dalawa dyan, meron kang illegal dismissal actual or illegal dismissal constructive.
Sa money claims naman, napakarami niyan. Mayroong non-payment at underpayment. So, yung mga benefits, no? May wage, may overtime, may holiday pay premium, overtime pay premium, service incentive leave, 13th month pay. Napakarami. Makikita nyo naman sa complaint, no? So, for purposes of this discussion, hatiin natin sa dalawa yung money claims, yung presumption pabor sa empleyado, sa complainant, at ang presumption pabor sa employer, no? For purposes of this discussion. So, then, isingit na natin yung illegal suspension. Probably, yung suspension as a penalty, yung punitive suspension, or yung preventive suspension lang. Okay. So, ito ang mga scenario na titingnan natin. Halimbawa, sa labor case, si complainant nag-file ng illegal dismissal complaint, actual. No? Then meron siyang money claims. Halimbawa, sabihin natin, hindi siya nabayaran ng 13th month pay, hindi siya nabayaran ng regular holidays na 6 out of 12. No? Tapos, hindi siya nabayaran daw ng special day na 3. No? Tapos, overtime pay na halagang 7,000 pesos. Ganyan. Ngayon, nung na-rule ng labor arbiter ang kaso niya, ang sinabi ng arbiter halimbawa, illegally dismissed from service siya, entitled siya sa kanyang holiday pay na 6, pero hindi siya entitled sa kanyang holiday pay premium, hindi siya entitled sa kanyang special day, ibig sabihin na 3, at hindi siya entitled sa kanyang overtime pay, no? So, yun ang naging decision. So, in short, kung bibilangin natin yung issues, illegal dismissal, 1, yung regular holiday pay na 6, 2, holiday pay premium, 3, special day pay na 3, 4, then overtime pay and premium, 5. So, 5 issues. Out of the 5 issues, nakuha niya yung illegal dismissal, yung 6 na regular holiday, pero hindi niya nakuha yung special day pay, hindi niya nakuha yung overtime pay, no? At hindi niya nakuha yung holiday pay premium. Sabihin natin na ang kanyang total na hindi nakuha doon sa 3 special day, kung sa NCR yan, di 1/8 kasi 610, no? Approximately 1/8. Then yung premium niya halimbawa sabihin na natin yung holiday pay niya na regular na 6. So 6 times 6, 36, no? 36, sabi na, more or less 37. So that's already mga 5,200, no? Kasi yung premium niya halimbawa sabihin na natin na 1,000 pesos. So 6,500 ang total nung 3 na yon na hindi niya napanalunan. Pero nanalo siya sa illegal dismissal, no? At nanalo siya sa regular holiday pay na 6. No? Now, kung titingnan natin, doon sa illegal dismissal, ang consequence kasi niyan, may fullback wages yan. No? And allowances. No? Tapos, may reinstatement pass. It's up to him kung gusto niya magpa-reinstate o hindi. Ngayon, sa pagka fullback wages, ibig sabihin, para siyang sumasahod every month kahit na tuloy-tuloy ang kaso. Diba? Para ka nagpapangkan siya. So kung titingnan mo money-wise, ito yung back ng panalo mo. No?
Although kung bibilangin mo, numerically, out of 5, dalawa lang ipanalo mo. Yung illegal dismissal, tsaka yung regular holiday pay. Talo yung tatlo. Pero, ang bulk ng panalo mo, nandito na sa illegal dismissal kasi may fullback wages yan. May service incentive leave yan. May 13th month pay yan, nakasali dyan. Okay, nanalo ka. Ngayon, may mga iba na nalulungkot. Nalulungkot kapag gano'n ang napanalunan. Kasi parang sa tingin nila, natalo pa rin sila kasi hindi nila nakuha yung majority. No? Kasi binibilang numerical out of 5 issues, dalawa na doon na panalunan. No? It's not the quantity ng issues na napanalunan mo, it's the quality. No? Ano yung bulk ng reklamo mo? In the first place, ito talagang reklamo na to. Ang bulk nito ay nasa illegal dismissal. Ito yung main issue. So you should be able to identify yung main issue. The main issue is illegal dismissal. Yung iba, collateral issues na lang yan. No? So, mga branches na lang yan. Again, we're fighting for it. Pero kung halimbawa, napanalunan na siya, no? And then, ang kabila, ang kalaban, ang respondent, sabi niya, gusto niya na makipag-settle na lang. No? Pero ang sabi naman ni employee, hindi, attorney, ilaban natin yung tatlo pa kasi sayang yung tatlo. So, again, guys, ito, nakikipag-ayos na doon sa main issue na panalunan mo, aayusin ka na, no? Isi-settle ka na. And then, hinahabol mo yung 3 main issues na magkano yun? 4,000, 5,000 pesos. Diba? So, mag-a-appeal ka for the 5,000 pesos na nandito na nakikipag-ayos na at mababayaran ka na sa main issue. Okay? So, ang tanong lang lagi, decision that matters most dapat ang tinitingnan mo dito. Kasi may mga taong practical, then this is for them. Ito yung guide natin sa mga practical na tao. Doon naman sa mga taong hindi naman practical at gusto lang lagi talaga prinsipyo, then go ahead, ilaban mo yung tatlo na gusto mo. Just if you just want to make a point, wala kang pakialam sa pera, wala kang pakialam sa gastos, you just want to make a point, then go ahead. Pero yung mga ibang practical, then probably the best thing is once nakuha mo na yung main issue, then that's it, panalo yan. Hindi man 100%, pero that's already a win. No? Pareto's law, di ba? 80% ng gusto mo maabot, 20% ng effort, achieve na yan. Yan ang ibig sabihin natin. Ngayon, kung meron kang mga decision making na kung itutuloy mo ba yung mag-appeal ka pa or wait mo na lang na magkaroon ng finality of decision, then understanding kung main issue ba yan o collateral is really important. Yung resources mo, yung time mo, yung stress mo, titingnan mo yan. Kung babalik ka rin naman natin, halimbawa, napanalunan ang lahat except yung illegal dismissal. So doon sa 5, napanalunan niya yung 4. So, kanina, sabi natin, yung special day na 3 na panalunan niya, yung overtime na panalunan niya, yung holiday pay premium na panalunan niya, yung regular holiday pay na panalunan niya. So total siguro ito mga 8,000. Pero talo siya doon sa illegal dismissal. Sabi ng labor arbiter, halimbawa, walang illegal dismissal sa kaso mo. So, kung bibilangin mo quantitatively, out of 5, ang napanalunan niya 4, talo siya doon sa isa lang. Hindi panalo yan. Or very weak na panalo kasi hindi niya nakuha ang main issue. Ang main issue is illegal dismissal. Nandun yung bulk. Although, kung bibilangin mo, quantitatively, out of 5, 4 issues nakuha niya. Pero yung main issue hindi niya nakuha.
So, in that case, i-appeal mo yan kasi sayang yung illegal dismissal, especially kung meron ka namang ebidensya at sa tingin mo naman may misappreciation of facts lang, evidence, yung mga ganon, ano? May ground for uh, reversal. So, halimbawa, meron palpable mistake, error, serious error, na comment, etc. So, pwedeng erase mo yan. Because ang bulk hindi nakuha, yung main issue hindi mo nakuha. So, kahit na out of 5, 4 issues nakuha mo, yung main hindi mo nakuha. No? So, main issue lagi ang titingnan natin. Even when you go to the commission, main issue lagi ang titingnan natin. If you already hit the main issue, actually, sa totoo lang, yun na yun eh. Kuha mo na. Yung mga collateral, yung mga gilid-gilid na issue na lang yan. So, sometimes these are things na pwede mo nang i-give up. Basta kung sa tingin mo lang na mabibigyan ka na ng justice dun sa main issue mo. So guys, in making this video, ang purpose natin is to give yung mga viewers natin na magandang perspective kay pa-employee side ka, employer side ka, no? Kung paano, no? Sa employer side naman syempre, kung nasabi na sa'yo na walang illegal dismissal, kung employer ka, actually, panalo ka na on the main issue. Kung nanalo siya dun sa 4 na issues na mga maliliit, pagbigyan mo na. I would suggest na isettle mo na yon. Kasi panalo na rin naman doon sa main issue, no? Walang illegal dismissal. So, ganun din. Baliktarin mo lang yung role, no? Role reversal lang. Then, you may be satisfied once na nakuha mo na yung main issue na gusto mo ma-achieve, no? So, normally, yung mga lawyers nyo alam naman kung paano gagawin. But then again, ang mga lawyers kasi usually tatanungin ka rin dyan kung ano ba ang gusto mo, mag-a-appeal pa o hindi. So, maraming mga nagtatanong sa atin dito sa ating channel na attorney, hindi na kasi namin nakakausap yung lawyer namin, etc. No? Minsan, nakakausap nila last minute na. Then, if that's the case, this is the video for you. This gives you the decision-making point, no? Pagdating sa mga ganitong sitwasyon. So guys, if you have any clarification on this video, post them in the comment box below. And again, if you find this video helpful, please share this with your friends, your colleagues, your relatives, any person who you think may benefit from the information. And again guys, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next one. God bless.